Nang dumating ang unang araw ng pista ng tinapay na walang pampaalsa, lumapit ang mga tagasunod ni Jesus at nagtanong, "Saan niyo po gusto maghanda kami ng hapunan para sa pista ng paglampas ng anghel?" Sumagot si Jesus, Pumunta kayo sa lungsod ng Jerusalem doon sa taong binanggit ko sa inyo at sabihin ninyo sa kanya, ipinapasabi ng guro na malapit na ang kanyang oras at gusto niyang ipagdiwang ang pista ng paglampas ng anghel sa inyong bahay, kasama ang mga tagasunod niya. Sinunod nila ang utos ni Jesus at inihanda nila roon ang hapunan para sa pista. Kinagabihan, naghapunan si Jesus at ang 12 tagasunod. Tumayo si Jesus habang naghahapunan sila. Hinubad niya ang kanyang damit panlabas at nagbigkis ng tuwalya sa baywang niya. Pagkatapos, nagbuhos siya ng tubig sa isang planggana at sinimulang hugasan ang paa ng mga tagasunod niya at pinunasan ng tuwalyang nakabigkis sa kanya. Paglapit niya kay Simon Pedro, sinabi nito, "Panginoon, huhugasan niyo po ba ang mga paa ko?" Sumagot si Jesus, Hindi mo naiintindihan ang ginagawa ko ngayon, pero maiintindihan mo rin sa bandang huli. Sinabi ni Pedro sa kanya, "Hindi pwedeng kayo ang maghugas ng mga paa ko." Sumagot si Jesus, Kaya kung ayaw mong hugasan ko ang paa mo, wala kang kaugnayan sa akin. Kaya sinabi ni Simon Pedro, "Kung ganoon, Panginoon, hindi lang po ang mga paa ko ang hugasan ninyo, kundi pati na rin ang mga kamay at ulo ko." Pero sinabi ni Jesus sa kanya, Ang naligo na ay malinis na ang buong katawan, kaya hindi na siya kailangang hugasan pa maliban sa mga paa niya. Malinis na nga kayo, pero hindi kayong lahat. Sinabi ni Jesus na hindi lahat sila ay malinis dahil alam niya kung sino ang magtatraydor sa kanya. Nang mahugasan na ni Jesus ang mga paa nila, muli niyang isinuot ang kanyang damit panlabas at bumalik sa hapagkainan. Pagkatapos, tinanong niya sila, Naintindihan niyo ba ang ginawa ko sa inyo? Tinatawag niyo akong guro at Panginoon, at tama kayo dahil yan nga ang totoo. Kung ako ang guro at Panginoon ninyo ay hinugasan ng inyong mga paa, dapat ay ganoon din ang gawin ninyo sa isa't isa. Ginawa ko ito bilang halimbawa na dapat ninyong tularan, kaya gawin din ninyo ang ginawa ko sa inyo. Pagkasabi nito ni Jesus, labis siyang nabagabag. Sinabi niya, Ang totoo, tatraydorin ako ng isa sa inyo. Nagtinginan ang mga tagasunod niya na naguguluhan kung sino ang tinutukoy niya. Nakasandal kay Jesus ang tagasunod na minamahal niya. Kaya sinanyasan siya ni Simon Pedro na tanungin si Jesus kung sino ang tinutukoy nito. Kaya habang nakasandal siya kay Jesus, nagtanong siya, "Panginoon, sino po ang tinutukoy ninyo?" Sumagot si Jesus, Kung sino ang bibigyan ko ng tinapay na isasawsaw ko, siya yon. Kaya kumuha si Jesus ng tinapay at matapos isawsaw ay ibinigay niya kay Judas na anak ni Simon Iscariote. Nang matanggap ni Judas ang tinapay, pumasok sa kanya si Satanas. Sinabi ni Jesus sa kanya, Gawin mo na agad ang gagawin mo. Hindi naintindihan ng mga kasalo sa hapunan kung bakit sinabi iyon ni Jesus. Ang akala ng iba, inutusan lang ni Jesus si Judas na bumili ng mga kakailanganin sa pista o kaya'y magbigay ng limos sa mga mahihirap dahil siya ang tagapag-ingat ng pera nila. Pagkakain ni Judas ng tinapay, agad siyang umalis. Gabi na noon. Sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, Iiwan ninyo akong lahat ngayong gabi. Dahil sinabi ng Diyos sa kasulatan, papatayin ko ang pastol at magsisipag-ngalat ang mga tupa. Ngunit pagkatapos na mabuhay akong muli, mauuna ako sa inyo sa Galilea. Sinabi ni Pedro kay Jesus, "Kahit iwanan kayo ng lahat, hindi ko po kayo iiwan." Sinagot siya ni Jesus, Sinasabi ko sa iyo ang totoo. Bago tumilaok ang manok ngayong gabi, 3 beses mong ikakaila na kilala mo ko. Sinabi ni Pedro, Hindi ko po kayo ikakaila, kahit napatayin pa akong kasama ninyo." At ganon din ang sinabi ng iba pang tagasunod. Habang kumakain sila, kumuha ng tinapay si Jesus.
Nagpasalamat siya sa Diyos at pagkatapos ay hinati-hati niya ito at ibinigay sa mga tagasunod niya at sinabi, Kunin ninyo at kainin. Ito ang aking katawan. Pagkatapos, kumuha siya ng inumin, nagpasalamat sa Diyos at ibinigay sa kanila at uminom silang lahat. Sinabi niya sa kanila, Ito ang aking dugo na ibubuhos para sa maraming tao. Ito ang katibayan ng bagong kasunduan ng Diyos sa mga tao. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Hindi na ako muling iinom ng inuming mula sa ubas hanggang sa araw ng paghahari ng Diyos. At sa araw na yon, iinom ako ng bagong klase ng inumin. Umawit sila ng papuri sa Diyos at pagkatapos ay pumunta sila sa bundok ng mga olibo.